So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 22, 2026 and our topic is all about why is it hard to follow God. So, our concept is all about who is Noah, the cause of believing and following God. So, nabuhay po si Noah sa panahong hindi na nakikinig ang mga tao sa Diyos. Puno ng kasalanan, karahasan at sariling interes ang mundo. So, intusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang bagay na parang imposible, magtayo ng napakalaking arka sa tuyong lupa, kahit wala pang ulan kailanman. Pinagtawanan siya ng mga tao, pero pinili ni Noah na maniwala sa salita ng Diyos kaysa sa opinyon ng mundo. So sa loob ng maraming taon, patuloy siyang sumunod kahit mahirap, nakakahiya at nakakapagod. So ipinapakita ng buhay ni Noah na ang pagsunod sa Diyos ay may kabayaran, pero ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya ay naligtas, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil binigyan siya ng Diyos ng biyaya at pananampalataya upang sumunod. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 6 verse 22, ASND version. Ginawa ni Noah ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. So ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching, it is hard to follow God because of test of faiths. So, sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ni Noah, hindi lang sa salita kundi sa mahabang panahon ng pag-iintay. Dahil ang utos ng Diyos ay mukhang walang sense sa mata ng tao. So, pinapakita nito na ang pananampalataya ay sinusukat sa patuloy na pagsunod, hindi lang sa isang desisyon. Second is, it is harder not to follow God because of judgment. So, mahirap ang hindi pagsunod dahil ang kapalit nito ay ang paghatol. So, ang mga taong tumawa kay Noah ay hindi handa nang dumating ang baha. So, ipinapakita nito na ang pagwawalang bahala sa Diyos ay may seryosong kahihinatnan. And last is God vindicates those who believe and obey Him. So sa tamang panahon, pinatunayan po ng Diyos na tama ang pananampalataya ni Noah dahil ang arka na kinutya noon ay naging instrumento ng kaligtasan. Ang Diyos ay laging nagtatanggol at nagbibigay katarungan sa mga taong tapat sa Kanya. So ngayon dako na tayo sa ating application. So yung first application is choose your heart wisely. So mahirap ang sumunod sa Diyos, pero mas mahirap ang mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Dahil ang pagsunod ay may sakripisyo, pero may patutunguhan. So dapat natin piliin ang hirap na may walang hanggang halaga. Second is anticipate the testing of your faith. So kung susunod tayo sa Diyos, asahan na natin ang pagsubok at pagtutol. So hindi ibig sabihin na mali ka kapag nahihirapan ka. Kadalasan ang hirap ay tanda na ikaw ay nasa tamang landas. And lastly is obey until your faith is in God. Obey until your faith in God is vindicated. So yung pagsunod ay hindi laging agad na may resulta, pero ang Diyos ay tapat na tutuparin ang kanyang pangako sa tamang oras, kaya dapat patuloy tayong sumunod kahit wala pang nakakita ng bunga. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why do you think it was hard for Noah to obey God for so many years? Why was it worth it? So yung tanong na why do you think it was hard for Noah to obey God for so many years? Why was it worth it? So for me, ito yung nagpapaalala sa atin na ang pagsunod ay hindi madali, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Mahirap para kay Noah yung pagtawanan, mapagod, at mag-intay ng matagal. Ngunit naging sulit ito dahil iniligtas ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya at napatunayan na ang Diyos ay tapat. So dapat natin ito i-apply sa ating buhay sa pamagitan ng pananatiling tapat sa Diyos kahit mahirap, pagtitiwala na ang kanyang mga pangako ay higit sa anumang hirap. So ngayon sa second question naman is what was the flood local or global? So maraming scholar ang naniniwala na ang baha ay global batay sa lawak ng paglalarawan sa Genesis. So lahat ng bundok ay natakpan at lahat ng may hininga ay namatay. So ang iba naman ay naniniwala na ito ay malawak ngunit regional. Ngunit malinaw pa rin sa mensahe, seryoso ang Diyos sa kasalanan at tapat sa pagliligtas ng kanyang bayan. Ano man ang saklaw, ang baha ay tunay na paghatol at tunay ding kaligtasan para sa mga sumusunod sa Diyos. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa halimbawa ng buhay ni Noah. Lord God, tulungan mo po kami sumunod sa iyo kahit mahirap, kahit nakakapagod at kahit kami ay nag-iisa. Lord God, palakasin mo ang aming pananampalataya upang magtiwala sa iyong salita higit sa boses ng mundo. Naway piliin po namin ang pagsunod na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen.